your holy name, Lord. Bless your holy name, Lord Jesus. You made that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah owed to thee. Though your words contain and learn, made us smooth and understand. There was some work was done through the penalty of your Son. El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, Erlam Kana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, Erlam Kana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Sambahin ka. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos nagpala ng aming buhay sa bansang Macau, sa bansang Hong Kong. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagbiyaya na walang sawang ibinibigay sa akin. Panginoon, ikaw ang dahilan kaya kami narito. Ikaw ang aming inuuna. Ikaw ang aming hinahanap. Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang aming pag-asa. Tunay nga aming Ama, kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa. Salamat po at ngayong holiday, at aking mga kapatid na nagmamahal sa iyo, ikaw ang inuuna. Pagpalain mo ang lahat ng dumalo ngayong gabi nito. Lalo na po yung alam mga akay na mga anak at mga mahal sa buhay. Sino man sila'y pagpalain. Ibaon mo sa amin puso ang salita na aming papakinggan ngayong gabi. Magrema, magsilbing kalakasan, magpalakas, magpagaling, magpala ng aming buhay pananampalataya. Sapagat Diyos, ikaw may sabi na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga bibig. Panginoon, salita mo ang aming kinauuhawan. Salita mo ang aming kinagugutuman. Kailangan namin sa tamong ito na siyang papalakas. Dalangin namin na ito'y aming may sa buhay, sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling po namin ang Holy Spirit na bumaba mula sa langit at maguna sa amin ngayong gabi ito. Lahat na may prayer request ay uuwing answered prayer. Lahat na may sakit uuwing magaling. Lahat ng mahina lalakas. Hindi sayang ang gabing ito, Panginoon. Hindi sayang ang aming panahon na ginawa ginugol ngayong gabi. Ama, salamat. Pagpalain mong lingkod mo ngayong gabing ito. Make me a mouthpiece of your word tonight. Speak it to our heart that we be able to understand and obey all your teaching tonight. Lord, amang lahat ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah! Okay? Pagka-holiday, marami kumakatin, no? Dapat ganun lang. Pati po yung inibayin ko pala yung mga galing Pilipinas, huwag na hindi isasama sa gawain.
Kasi ang Diyos ang nagpala ng inyong ticket. Amen. So kung may mga umuwi sa inyo o may mga galing Pilipinas, dalhin nyo sa gawain. Amen. Amen. Kasi Diyos ang nagpala sa inyo. Okay, wag na hindi. Tuesday, available ba yung iyong galing Pilipinas? Dali mo sa flat. Thursday sa Para, Sunday doon sa Don Bosco. So tandaan nyo, laging una ang Diyos. I was so blessed kay Sister Yoli. Nasabi niya, para bagang napakalapit ng Diyos. Totoo, malapit ang Diyos. At talagang, if you are serious to seek the Lord, masusumpungan mo siya. Sabi pangangaral, ako'y seryosong mangaral sa inyo. Lalo ngayong gabi, magandang mensahe ng Panginoon. Okay? So, ngayong gabi ito, taas ang ating kamay. Long time ago, the Holy Bible says, There is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. God hear the angels sing, sing it! Lahat na may alam na kanta. because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem. Long Time ago in Bethlehem, the Holy Bible says, Amen. there is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Now, alam nyo, maraming Pasko ang dumating, pero walang meaning sa atin ang Pasko. Ang Pasko is masaya, giving, fun, joy. But the main meaning or dahilan ng Pasko ay hindi natin naunawaan. Ngayon lang, when we begin to open the Bible, kaya yung mga kanta ni Jose Marichan, puro biblical. Diba? Talagang bilib ako sa kanya. Talagang Christian. So ngayon, ating unawain na merong isang baby na pinanganak na maraming pangalan. Okay? At ating alamin, ngayong gabi, sabihin mo sa iyong katabi, answered prayer. Answered prayer. Okay, bago mag-Pasko, darating ang inyong... Sabi nyo isang share natin, dumating yung kanyang bonus na. Amen. Amen. Ulitin ko, yung wala pa, darating na. At yung walang mga visa, makakabisa. Yung walang trabaho, makakatrabaho. Kaya kabuti ang Diyos natin.
Lahat answered prayer. Hallelujah. Talagang kapag ang prayer ng isang matuwid ay nanalangin, tiyak, tutugunin. Amen. So, tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, may himala. Pasko, may pasko. Sa buhay ko. Iniwala kayo may himala. Praise God. The baby with so many names. The baby with so many names. Okay. Okay, handa na kayo makinig? Are you ready? Are you excited? So, every parents to be based the same important decision with to name the baby. Maraming mga magulang ngayon, pag nanganak, inihahanda yung pangalan ng baby. Okay? At kung ano-ano mga pangalan na ibinibigay sa baby, ang dami, ang haba, 3 pangalan. Lalo ngayon, daming mga pangalan ng baby, ang mga anak nila. Okay. Pinahihirapan yung anak sa school. 3 na yung pangalan, meron mga apelyido. And anyway, kaya talaga mga magulang. Pero ang maganda nito, pag kayo kukuha ng pangalan, meron pong nabibili ng mga from the Bible na mga pangalan. Kasi kung ano yung pangalan, yun ang taong yun. Kaya mahalaga yung pangalan. Sabihin mo sa iyo katayo, mahalaga yung pangalan. So, now we read Book of Baby Names. Marami tayong mga libro na bibigyan niya. Now, in our culture today, makinig na. In our culture today, most babies get 3 names. Okay, pero kayong apelyido. Ang haba. Meron pangalan na Jose Maria Sison Colateral. Meron mga James, Chris, Junior, Estela, Maris. Okay, isa may mga pangalan, mga pangalan ng mga langis. Okay. Now, but the child of Christmas had more names than most. Not that he was called by all of them. So marami siyang pangalan, no? Pero hindi tawag sa kanya yung lahat ng pangalan na yon. Okay. Halimbawa, Creator. Okay? Almighty. All-powerful. Pangalan niya yan. Na kung ano yung pangalan niya, yun ang kanyang nire-represent. Yun siya. Okay? Yun siya. Hindi kayo sa atin na bigyan ka ng pangalan. Sanel. Hanggang Sanel ka na lang. Wala kang power. Diba? Nakukuha niyo? So, lahat ng pangalan, mayroong mga meaning, lalo yung mga pangalan sa Bible. Kaya when you begin to birth, nagkaanak kayo, Bible kagad ang inyong hanapin. Dito dapat kumuha ang mag-asawa ng pangalan sa kanyang anak. Sa Biblia. At isa pa, ang tatay, ang dapat magtaas ng baby sa Panginoon. Kaya yung pong aking mga anak, lahat sila ay offer it all to the Lord. Kaya ngayon, lahat sila worshiper. Lahat ng anak ko po. Nung pagkalabas, ni Noel, yung anak ko si panganay ko, ngayon 35 na, may anak lang, may apunta ako doon I offer to Jesus. Lord, kasi sabi ng Bible like what Joseph and Mary did to Christ, ini-offer sa temple. So, kasi biblical So, ini-offer ko. So, offer lahat sila. George, si Noel, Noriel, Eileen, Joshua, pupunta rin sa February, si Shekina,
si Jeremiah, Joanna, si Maria, Sarah, lahat sa Biblia. Okay? So yung namatay ko si Ruth, namatay yun, 9. I offered all of them to Jesus. Kaya pala ako naghanap na marami kasi sasama sa Diyos lahat sila. Amen. Wala akong problema sa mga anak ko. Amen. Kahit wala ang preacher, ang father, kahit ang mother nila, nagpipreach. Lahat ng mga anak ko, nasa fellowship lahat. Every Sunday, we have a Bible. Naalala ko, bakit? Kasi I offer all my child to Jesus. Amen. Lord, I offer Noel, use him. Then Noriel, up to Jonathan David ko, ini-offer ko sa kanila. Kaya lahat ng aking mga anak every Sunday, nakita ni Father Sabi, nag-worship sa bahay lahat. Hindi gaya ng iba na pagka anak, sinama sa gawain maliliit, ngayon, sakit na ng ulo. Mga binatang dalaga na, sakit na ng ulo. Ayaw sa mga sa gawain. Kaya mahirap, kaya pag magkakanak ulit kayo, i-offer nyo. At ang batang yan, iingatan ng Diyos sa paglaki. Amen. Walang pumagli kundi ang Diyos. Amen. Okay? Ano nyo? Now, ito na ngayon. Maganda. Okay, so, but the Bible does give his a long list of names and titles. Ating basahin yung Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. Sabi sa Tagalog, basa. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawagin Emmanuel. Okay. Yun po ay pitik ni Isaiah. Ang Isaiah sa Old Testament, bago dumating ng New Testament is 100 years, kung 100 years. Bago yung New Testament, 100 years pa, mga 200 years pa. But Isaiah predict. Okay, ano sabi sa, binasa niya, ano sabi ron? Sabi ni Isaiah, may isang dalaga na maglilihi at mga lalaki. Ano pangalan? Emmanuel. Imagine, from Isaiah at that time, bago pa dumating yung naglihi, 200 years. Paano nalaman ni Isaiah yun? Ibig sabihin, Isaiah is a major prophet na kinausap ng Diyos. Through Isaiah, predict mo sa Bible, may isang babae. Sabihin mo yan, ng mga anak. Okay? Wala pa yung New Testament, wala pa si Christ. Nagpredict na. And then, it will come to pass. Nangyari ngayon sa Matthew, sa chapter 1, verse 18 to 25. Matthew, chapter 1, 18 to 25. Imagine, 200 years. 200 years hanggang kay Christ, nasabi niya, Isaiah predicted na may isang dalagang maglilihit panganganak. Bago man dumating yung nangyari yon, sinabi na kay Isaiah. Okay? Pakibasa niyo yung Matthew chapter 1. Verse 18 to 20. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng dadalang tao. Yun. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria. Kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus.
sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Yun. Magliligi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Yun. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan nga niyang Jesus. So, and the fulfillment of that amazing prediction is recorded in Matthew na kanyang binasa, chapter 1. So, nangyari. Okay? Now, it's no wonder that the same prophet listed name for the Christmas child to be born of a virgin. Kaya nga, nangyari. At isa pa, ang sinabi niya dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, dito po tayo kukuha ng mensahe ngayon. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang ano ating topic ngayon? Okay. Ano sabi ng Isaiah 9:6? Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang amang, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi ron, okay, maharap ng isang lalaki. Another predict na naman. Okay, ni Isaiah. Wala pa si Kristo ha, sinabi na niya na ang ipapanganak na yan ay may pangalan. Okay? Una, sabi roon, ang pangalan niya ay Wonderful. First name niya ay Wonderful. Wonderful means more than we usually mean by the word wonderful. Kumbaga, example ng wonderful or wonder. I have a wonder time. Diba? Bigyan mo ng tawag doon, ng word, meaning. Kahulugan. O, halimbawa, it is sabi to, wonderful, is wonderful weather to my birthday. Wonderful weather to my birthday. Ano pa? Gawa nyo nga na sentence yung wonderful or one, meron ba kayo pwedeng bigay na meaning ng wonderful? Christmas is the most wonderful time. Another. Gawa kayo ng sentence about wonderful. You look wonderful today. Tama? Ano pa? Ano pa? I had wonderful time. Diba? Today. Okay? Ano pa? You look wonderful today. Okay? But so this means full of wonder. Pag sabing, he is a full of wonders. Ang Panginoon, punong-puno siya ng ano. Kumbaga, another meaning is para bagang miracle. Okay? Oo. Kapapanaghan. Okay? Ang papanganak ay wonderful. Full of wonder siya. Ang ating Panginoon, full of wonder siya. It is a description of the divine and the supernatural na bagay. Okay? So, tandaan natin, ang ating Diyos ay wonderful. The Bible sometimes refers to miracle as wonder. So we're talking God here. Gumagawa siya ng kamanghamanghang bagay. Mayroon siya ginagawang kapapanaghan.
Para bang isang tao na hindi naman gumagawa ng isang kaumalakan, mukha may kaumalakan ginagawa yan. Para ba sa tao na masama yung masama? Diba? May ginagawa ang kaumalakan. So para bang evil yun, no? Pero sa Diyos, hindi. Ang Diyos gumagawa siya ng isang bagay na talagang mamamangha ka. Imagine, ang ibig sabihin niya na ay miracle. Like what He did to Lazarus. Patay na for 4 days. Biglang nabuhay. Okay? Kamanghamang ang gawa ng Diyos. Amen ba? So, yung malakas na bagyo sa dagat, napakalakas ng alon tsaka ng ng hangin, bigla niya pinatigil. It's miracle. It's wonderful. Okay? So, kamangha-mangha ang ating Diyos. Kamangha-mangha. Kayang ibigay ng Diyos ang mga bagay na kamangha-mangha na hindi kayang gawin tao. Amen. Pero kayang gawin ng Diyos. Amen. Amen? Kung ang Diyos ay sumasayo, kayang gumawa ang Diyos na kamangha-mangha bagay sa buhay. Maging sa asawa mo, anak mo, mahal mo sa buhay. Amen? Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Amen ba? Tandaan nyo, we're talking God here. So, wonderful o miracle. So, maraming bagay na kamangha-mangha ginawa ang Diyos sa buhay ng isang tao. Amen ba? Okay? Tandaan nyo mabuti yan. Ngayong gabi, may kamangha. Amen! Na imposible sa iyo! Nagagawin ng Diyos sa buhay. Yung bagay na imposible na hindi mo kaya, gagawa ang Diyos na ito. So, kaya may kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Mamamangha ka sa gawa ng Diyos. Amen ba? So, maliwanag. Another is Counselor. Wonderful. Hindi si Kusian, ha? Counselor refers to someone who gives us guidance. Gives a C-O-U. Gives us guidance. Tama ba? C-O-U. Okay? So, give us guidance and direction. Siya ay nagbibigay ng guidance and direction. Okay? Yan isang pangalan pa niya. Wonderful name. Tapos, Counselor. Pag sabi Counselor, gives guidance. I-guide ka niya in the right path. Amen. In the right path. Kaya pag ikay napasakop sa Diyos na ito, sa kanyang pangalan, kay Kristo Jesus, no? Ang buhay mo, i-guide niya. Amen. Amen. At ang buhay mo, idadalit niya. Amen. Yan ang Panginoon para sa Panginoon. Okay? So, if you are confused, okay, He give right direction. He give right direction. Kung kayo naguguluhan, natataranta, nalilito ka, hindi mo alam, kapag tinawag mo kanyang pangalan, siya ang magdadirect. Amen? Amen. Now, kaya maraming tao ngayon, magulo ang buhay, walang direksyon. Kumbaga sabi nga pawindang-windang ang buhay ng tao. Kasi wala sa kanya yung pangalan ng Jesus. Yung pangalan ng Diyos. Ilan sa inyo rito, simula nang tinanggap si Jesus, ang buhay niya naging maayos. Ito, counselor siya. Okay, ano sabi ng awit? Chapter 23, verse 3. Awit 23, verse 3. Basa. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. At, Sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi. ulit, sa matuwid. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kasi nung mabuti, sa matuwid na landas. Dati ang buhay mo hindi matuwid.
Chismosa, mataray, sinungaling, lahat na ng mga vision, lahat ng kalokohan, nasa sa atin lahat yan. But when you begin to receive Jesus Christ as your counselor, naging matuwid ang landas ng buhay. Amen! So, totoo kanyang pangalan. Counselor. He give guidance and direction in our life. Napakabuti ng Diyos. Amen. 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 Tandaan niyo mabuti yan. So, sa Bible, napakarami ng mga, nung ma-encounter si, tinan mo, si Zacchaeus. Anong kalokohan na ginagawa ni Zacchaeus sa Bible? Tax collector. Mandarambong. Mandaraya. Kailiit na tao, mandaraya. Di ba? Maliit na tao, pero malaking kalokohan ginagawa. Kurap siya. But when he began to encounter the counselor, nabago buhay niya. Amen. Lahat na kanyang kinurap, susukurin niya. Lahat ibibigay niya. Another, Samaritan woman, ano trabaho niya? Prostitute. Nang ma-encounter si Jesus, nabago buhay. Amen. Ha? Naging preacher si Samaritan woman. Nabago ang buhay niya. Si Pablo. Amen. Si Pablo, ang pumapatay sa lahat ng Kristiyano. Killer siya. But when he encountered the counselor, his life began to change. Amen. One 80 degrees. At ang panghuli, ikaw ang buhay ko. Ang buhay ko. Amen. Nang subukan mo si Kristo ang counselor, nagkaroon ka ng guidance. Amen. Nagkaroon ka ng direction. Ang buhay mo sa mga unang-una for having this one direction. Magulo. Kaya ka, mabindang-bindang. But when you begin to receive Christ in your life, the counselor, naging magandang buhay mo. Amen. Kahit may problema, kaya-kaya. Kahit may pagsubok, kaya-kaya. At ikaw'y lumalakad sa landas na matuwid kayo. Amen. Ayoko na yung dating mga landas na magulo. Ayoko na ng bisyo. Ayoko na ng alak, sigarilyo. Ayoko na ng babae, bakla, tomboy. Ayoko na yan. Ayoko na magsinungaling. Lahat. Ayoko na magulong buhay. Bakit? Nasa sa'yo, counselor. Wonderful. Kamangha-mangha ang ginawa sa buhay mo. Pangalawa, ang patnubay ng Diyos sumasa atin. Amen ba? Amen. Di ba? Pero pangahanapan mo. Yan ang pangalan niya. Yung pangalan ng Diyos na yan, nangyayari sa atin. Amen. Grabe ang power ng pangalan. Amen. Hallelujah. So if you are confused, He gives right direction sa ating buhay. Then, pangatlo, na pangalan niya, sabi doon, 1, 2, mighty. Mighty lang. Mighty muna tayo. Okay. Now, refers to God ability. Refers to ano? God ability. God Ability. ability. Sabing mighty. Mighty. God ability. To do absolutely anything. Okay? To do absolutely anything. Okay? Or powerful. Powerful. Ang pangalan niya ay mighty. Okay? So, his power is unlimited. His power is what? Unlimited. Yung lahat ng karamdaman sa katawan, arthritis, rheuma, diabetes, asthma, migraine, tumor, cancer, TB, ano mang karamdaman mo, kapag tinanggap mo si Jesus as a mighty, ang kanyang pangalan, gagaling ka! Amen. Amen? Hallelujah! Lahat ng sakit mo, rheuma, arthritis, diabetes, asthma, migraine, tumor, high blood, ano mang sakit sa paa, sa katawan, sa tuhod, lahat yan. When you begin to receive mighty, ang kanyang pangalan is mighty. Lahat ng sakit mo, kahit maliit na sakit, gagaling. Amen. Hallelujah. Amen. He can create a universe. He can create a universe. Yung kanyang salita,
His word has power. Biruin mo, sa Genesis wala pang mundo. Ang mundo'y madilim. Sabi nga, anong kumawit yan? Madilim ang iyong paligid. Madilim, walang. So walang korte ang mundo. Walang korte ang mundo. Wala pang tao. Wala pang puno. Wala pang hayop. Wala pang lahat na. Wala pa. Madilim ang mundo. And God began to speak. Let there be. That's mighty. And He created the universe. He created the world. He is mighty. His name is mighty. Amen? Okay? His name is mighty. Okay? He can cure any disease. He opened the Red Sea. Amen. You remember 10 Commandments? Amen. Problema! Hinahabol ni Pero at ng mga armies. Grabe ang Diyos dito. Dahil concern ang Diyos sa kanyang mga anak para hindi patayin sila, at habang may panahon pa upang to-open the Red Sea, naglagay ang Diyos ng haliging apoy upang hindi mahabol ang mga tiga-El Shaddai. Okay? So, kaya yung mga army ni Pero, wala. Na-stuck sila. Hindi makatawid kasi puro apoy. And then, sabi ni Moses, Lord, panireklamo ito. Panireklamo ito mga anak mo. Hindi nakita yung mga himala mo. Di ba rin Moses, anong hawak mo? Lord, tungkod mo. Oh, itapat mo sa dagat. Tapat mo. Yes, Lord, tinapat niya. Then suddenly, ang dagat ay unti-unting nahawi sa lakas ng hangin. Okay? Grabe, ang mighty God na ito. Nahawi. At siya nakatawid ngayon. Pag ikay may problema na hindi mo kaya, tawagin mo ang Diyos. Amen! Mighty God! Amen! Nakagawa siya ng kamanghamang mga bagay sa iyo. Ang problema ng mga Israelita, dagat, problema, dagat. Tandaan nyo, sa lahat ng problema, ang Diyos lagi may katapat. Amen! Lagi may katapat ang Diyos, patapat ang Diyos. Amen! Amen ba? Kaya tinawag si Moses. Oh, sabi niya, Moses, paano yan? Wala namang bangka, walang barko, walang lancha, walang balsa. How can we cross or pass sa leching yan? Ano? Sabi niya, Yahweh, may problema ito ng tao ito. Tandaan nyo, sa gawain ng Diyos, marami ng problema dyan. Marami murmuring, complaining. Nakakita ng himala. Okay, ayaw ko maniwala. Puro hinala, kaya walang himala. Okay. Ito na. Kaya nung itinasa yung kanyang tungkol, nahati ang dagat. Kapag ikay may tiwala sa mighty God, anumang problema hindi mo kaya, ang Diyos maglalagay ng dagat. God will make a way. Kaya ngayong gabing ito, ano mang problema sa buhay mo, gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos ng paraan. Amen? He is mighty God. Makapangyarihan siyang Diyos. Tandaan niyo mabuti, mighty siya. Amen? Kaya niyang magpagaling. Kaya niyang i-solve, restore any relationship. Kaya niyang i-restore any relationship. Yung asawa mo, iniwan ka, kaya niyang hipuin para ibalik sa pamilya mo. Amen. Okay? Pero kailan mamahalin mo rin siya. Amen? So lahat ng nawala, lahat ng napuno na relasyon, kapag sumasayo ang mighty God, He can able to restore every broken relationship because He is mighty. Amen. Ang hindi mo kaya ng mighty God. Amen. Oh, what a mighty God we serve. Amen. And what else? Solve every problem.
needs. Kaya niyang isolve ang lahat ng problema at kaya niyang i-provide ang lahat ng pangangailangan. Amen ba? Naalala niyo ba sa ilan na problema ang mga alagad? 10,000 tao. Ilan ang baon ng bata? 2 isda. 5 tinapay. In other words, God, mighty is concerned to our needs. Amen. Wala po tayong pambili. 200 dinaryo lang. Tanay mo sino may baon dyan. Lord, 2 pieces and 5 dollars lang. Libo-libong tao. How can we supply to give ang 10,000 tao? Akin na yan. Kayo bigay sa kamay ni Jesus. When Philip began to give to the hands of Jesus, Jesus began to pray to the Father, to God, to mighty. And then they begin to break the bread. And the fish, ano nangyari? Lahat kumain at meron pang leftover na 12 full of basket. Bakit? Kasi concern ang Diyos. Walang dapat ikabahala. Concern ang Diyos sa iyong trabaho. Amen! Concern ang Diyos na ngayong Pasko, ibigay yung bonus mo. Concern ang Diyos. Concern ang Diyos na ikay magpadala ng blessing sa Pilipinas. Amen? So, huwag ka mag-aalala. Mighty. His name is mighty. His name is mighty. Then, God. Jesus is truly God. Truly God and truly man. Imagine, si Mary, ginamit ni Yahweh. In the flesh. Walang sumiping kay Mama Mary. Wala. Even Joseph, wala. So, only the Holy Spirit, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki. How could it be? Paano mangyayari? Ako'y dalaga. Lililiban ka ng Holy Spirit. At ang panganganak mo ay banal. At tatawagin anak ng katastasan. Okay? So, kaya si Kristo, biglang dumating sa istorya ng mundo. Bigla siyang dumating. Okay? Walang nakakaalam ng kanyang pagdating. Maging kanyang pag-alis, walang nakakaalam. Okay? Ito ang istorya. Kaya, nagsilang si Mary, nagbuntis siya. Eh ngayon, marami ng babae na bubuntis. Kaya mga asawa. Ano kasi Mama Mary? Pero, salamat sa mga mothers na ininiwalang baby nila nang hindi sila nahiya. Okay? Kaya nalulungkot tayo sa RSP. Nakapasa ng RSP, di ba? May plano ang Panginoon dyan. Okay? So, God means that the child to be born is no mere mortal. Okay? God, okay, means that the child to be born is no mere, ayun, di ba namatay yung kanyang namatay siya sa mahal na araw, namatay siya. Pero palibasa si Diyos, nabuhay siya ikatlong araw. Amen? At hanggang ngayon si Jesus ay buhay na buhay. Amen? Do you believe Jesus is alive? Amen! Lahat ng mga naging sikat na tao sa mundo, si Muhammad, patay na yan. Ginagawang Diyos ng ibang mga tao. Si Buddha, patay na yan. Ginagawang Diyos. Dalawin mo libingan ni Muhammad, sarado. Dalawin mo libingan ni Buddha, sarado.
Oh. Pero dalawin mo libingan ni Jesus. Bukas. Wala siya doon. Nasaan siya? Dito. Amen. Nasa para. Amen. Amen. At ngayon, siya naigig sa atin. At habang nakikinig, pinagpapala ang inyong buhay. Amen. So, mighty ang ating God. Totoong Diyos at totoong tao. Okay, tandaan niyo mabuti yan ha. This is mystery. Hindi mo na kailangan pang salisigin niya, sisira ang ulo mo. Basta ang mahalaga, maniwalaan mo na ang Diyos, totoong Diyos at totoong tao. Sabi ng iba, si Jesus, propeta, si Jesus, tao lang yan, hindi po. Up to now, si Jesus hindi matanggap sa Israel sa kanya sariling bayan, sinangan. Si Jesus daw ay tao lang. Kaya ang mga Hudyo ngayon, inihintay yung second, yung pagdating. Yung Misaya, inihintay pa hanggang ngayon yung Misaya. Wala pa ang Misaya sa kanila, wala pa. Pero sa mga Kristiyano, dumating na. Amen. Ang ating inihintay ngayon, yung kanyang second coming. Amen? Maunawaan niyo mabuti ha. Sa Hudyo ngayon, hindi naniniwala ang mga Hudyo. Half of the Jew, they don't believe Jesus is God. Half ng Hudyo sa Israel. Kaya sa Hudyo, bawal isigaw ang pangalan ni Jesus. Ingat ka dyan. Even sa Benihin, ang inaawit ng puro Father lang. Yahweh, El Shaddai. Ang pangalan ng Jesus, hindi pinobroadcast sa Israel. Kasi aawayin ka ng mga Hudyo. Isa kalapastanganan niya sa kanila. Why? Kaya igalan mo sila. Okay, sa pag-aaral na yan. Now, up to now, maraming Hudyo, like yung aking amo, bago mag-resign, Hudyo yun. Meron po ako dito yung Nubina prayer. Kasi every Wednesday, iba pala kasi ako nun eh. Sa office, ang aming uniform is white. Ang sabi ko sa kanya, Sir, I will resign. What? Are you crazy? At that time, mag-sweldo ko siguro mga 8,000, 1983. 8,000 sweldo ko pesos. Kasi crew manager na ako eh. Napromote ako from janitor ako hanggang sa crew manager ako. Kasi nagtipid sa Panginoon. At may tawag ng Panginoon. Nakita nung aking Hudyo na boss, yung Kristo. Jesus is already Dante. Jesus is already dead. Kausap, no, he is alive. Ano ko siya? He's dead. No, sir, he is alive. That's why I resign. He is alive. I will serve. Crazy ka. Sabi sa akin, crazy ka. Okay. Give me your resignation. I will sign. And if you want to return or back, I will, But sir, sorry. Crazy. Sabi sa akin, crazy. Sa Hudyo kasi, patay si Jesus. Si Jesus hindi Diyos. Doon pala, nakipagtawag ako sa akin po siya. Sir, Jesus is alive. Sabi mo sa akin niya. Amo ko yun. Hindi ako natakot. Ibisan ako. O ngayon, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Di Jesus. Amen. Everlasting Father. His name is Everlasting Father. Okay, Father. Ang ibig sabihin niya, Everlasting Father, the Christmas child is the Father of eternity. The Christmas child is the Father of all eternity. Yung Father mo sa lupa, may hangganan. Uminad na 80, patay na. Yung iba, wala pa 80, patay na eh. 70 pa lang eh. Okay? So, He is a Father to us. He is a Father to us. Take note. He is a Father to us. Amen. Amen. He is eternal Father. Sabihin nyo nga, He is eternal Father. He can give us eternal life. He can give us eternal life. Yung tatay mo, pwedeng ibigay sa iyo
ang maganda kinabukasan, hahanggang lupa lang. Pero ang Father na ito, hanggang langit. He can give us eternal life. Tandaan nyo, ang buhay sa lupa ay maiksit na hangganan. Amen? Ang ating ginagawa ngayon, every pag-aaral, every prayer meeting, is papuntang langit. Amen. Every time you attend sa prayer meeting, you build a house in heaven. Every time you attend sa prayer meeting. Kaya, ito yan. And when you begin to give your tithes and offering, yan ang pambili ng materyales sa heaven. Amen. Kaya kung wala kayo binibigay sa gawain ng Diyos, baka wala kang bahay sa langit. Amen? Wala mo nang pagbigawan. Hallelujah! Oh, all truth is parallel. Pwede ka bang magpagawa ng bahay sa lupa na wala kang perang gagasusin? Oh. Ilan sa inyo nagpagawa ng bahay sa Pilipinas? Magkano gastos nyo? 500,000 to 1 million. Ano? Yung pera mo binita sa Macau.